Habang nagsasaya, si Bato at Bongo dahil sa pagkakapanalo sa eleksyon bilang senador. Ang hindi nila alam, may isa pa silang kalaban. Ang Bato, na mas matigas pa sa Bato, ang batas. At Atty. Conti nagsalita na. Bad news, ICC, ilalabas na ang warrant. VP Sara Duterte, confident na sa impeachment. Mukhang mahihirapan na siyang mapundig. Pero may isang bagay ang hindi niya maiiwasan at ipanalo, ang ICC case. Ito ang tinatalakay sa SDA channel sa iyong araw na sa likod umano ng kasiyahan sa pagpasok ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa ay may nag-aabang na panganib. Ito matapos inanunsyo na may warrant of arrest daw. At di lang yan, ayon pa sa analysis na sa pagpasok ng mga kaalyado sa Kongreso o sa Senado, mahirapan na daw uusad ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero may panganib pa rin at yun ang bad news. Tatalakayin natin ito. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa ating mga suking taga-subaybay, naniyahan natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan kung bago ka lang, mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Ito tinatalakay sa SDA channel sa iyong araw ang good news na pagpanalo nila ni Senador Bato at ni Senador Bongo. Oh. At sabi dito na may inanunsyo na daw na warrant of arrest at kasali si Senador Bato. Habang nagsasaya, si Bato at Bongo dahil sa pagkakapanalo sa eleksyon bilang senador. Ang hindi nila alam, may isa pa silang kalaban. Ang Bato, na mas matigas pa sa Bato, ang batas. At Atty. Conti nagsalita na. Bad news, ICC, ilalabas na ang warrant. Yun, inalabas umano ang warrant. At bago dyan mga kapatid, acknowledge muna natin ang pumasok dito. Sabi ni Hello, Bro Wendell, Aaron, tanong ko lang, meron akong rosary, pinablis ko sa online tapos nakita ko parang may stamp ng Masonic or Satanic. Ano po bang gawin? Double check muna, no? Kung talaga bang ang naturang rosary ay may kaugnayan sa Freemasonry o Satanic. No? Huwag agad-agad gawin ang action. Pwede i-picturean nyo, padala nyo sa messenger ko. Tingnan natin, kapatid. Okay? Tatalakayin natin ito mga kapatid, no? May warrant na daw. Conti! Sabi niya, sige, magbunyi kayo. Sige, mag-celebrate kayo. Sige, magpakasaya kayo. Sige, mag-party-party kayo. Kasi malapit na
malabas ang arrest warrant nyo. At sabi ni Cristina Conti, malapit na gumawa kayo ng history kung saan kayong tatlo ni Duterte will be the first. First will be what? The first Filipino to be detained and to stand trial at ICC and to be accused of crime against humanity. And later, President Duterte will be the first. Philippine history record. The first mayor to serve from the prison facility of the ICC. At may flash report pala na may inilabas ang Court of Appeal kaugnay sa, siguro alam na niyo, kaso ni newly elected ngayon Congressman Laila De Lima, no? Yung pagbasura sa kaniyang kaso ay ang pagbasura ay pinawalang bisa sa Court of Appeal. Tatalakayin natin yan sa susunod, mga kapatid. Ito ang tinatalakay sa iyong araw channel. Habang tila nagsasaya sina Bato at Bongo, may kalaban sila na hindi nabubuto at mas mapagsik sa botohan. Habang ang iba ay abala sa pagdiriwang ng tagumpay, may tahimik pero matalim na gumuguhit sa likod ng entablado ng politika. Sina Bato at Bongo matagumpay, nakangiti, nagwagi, pero masayang panalo, pero may bumubulong na panganib. Habang nagpapalakpakan ang kanilang mga taga-suporta, habang binabasa ang resulta ng halalan at sinasabing panalo na, isang maliit ngunit malakas na tinig ang pumuhit sa katahimikan. Si Atty. Cristina Conti, isang abogado ng karapatang pantao, nagsalita na, hindi para batiin, hindi para pumalakpak, pero para magbabala. May ICC warrant daw na paparating na hindi lang nangyari kay Duterte. Si Bato, sigurado magkakaroon ng warrant, ikapan ni Conti. Okay, kayo, ano ang komento ninyo, mga kapatid, no? Sa naturang apahayag, etong si Bato at si Bongo, sa inyo, ano ang reaksyon ninyo? Kailangan bang haharap sila sa hustisya ng ICC? Katulad ni dating Presidente Rodrigo Duterte? Comment kayo. Pero hindi doon natatapos ang pasabog, dahil hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinututukan ng ICC, kundi pati na ang mga pinakamalapit sa kanya. Sino ba sila? Sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, dalawang pangalan na hindi lang kilala, kundi malapit din sa puso ng dating Pangulo. Pero paano nangyari ito? Sabi ng ilan, hindi ba't nanalo na sila sa eleksyon? Hindi ba't tinanggap sila ng tao? Oo, pero ang ICC ay hindi botohan, hindi ito popularity contest. Ito ay hukuman, kung saan ang tanong ay hindi sino ang sikat, kundi sino ang responsable. Command responsibility, isang salitang mas mabigat pa sa pangalan. Pero nauna natin sinabi ni Senador Bato na kung sakali na may warrant of arrest, hingi siya ng tulong sa Senate President na hindi siya payagang isuko sa ICC umano. Yun ang naunang pahayag niya. Ano ang reaksyon niyo? Di ba sa press conference, sabi ni Bato na willing siya kahit pang isama umano si Trillanes na talo, no, sa pagkamayor. Okay, sa kanyang kandidasi. Hindi na kailangan pa ng CCTV o baril sa kamay. Sa ilalim ng batas ng Rome Statute, sapat ng malaman at hindi na kailangan kumilos para matawag kang sangkot. Kahit ang pagiging malapit kay Duterte ay hindi lamang sentimental, ito'y legal. At Conti, tahasang sinabi ang isang masakit na salita. Isang mayor sa loob ng selda, dalawang senador sa trial. Conti, tahasang sinabing, by later this year, possibly September, we might be looking at a sitting mayor on trial. Oo, si Mayor Duterte ang tinutukoy, kahit nakakulong, ay nanalong mayor.
Pero mas nakakagulat ang kasunod. So nanalo talaga. Pero tinatalakay natin kahapon dahil sa channel ng sa iyong araw ito, sa SDA ito, ay sabing idineklara daw umanong panalo sa mga tao si Nograles. Pero ang layo ng agwat. And we're looking at two senators of the Republic being on trial. Isang eksena na parang pelikula lang. Pero ito ay realidad. Pero bakit ngayon lang? Tanong ng ilan. Ang sagot ni Conte ay simple pero masakit. Dahil nabigo ang ating mga institusyon, ang ICC ay hindi papasok kung kaya nating parusahan ang sarili nating mga kriminal. Pero dahil tila naging bulag, pipi at bingi ang hustisya sa loob ng bansa, ang mundo na ang gumalaw. Bongo, iglam ba o enabler? Tahimik si Bongo, laging nasa gilid ni Duterte, laging nakaalalay, pero sa mata ng batas ay maaaring tagapagpatupad. Kaya't ang tanong, siya ba ay saksi lang o bahagi ng sistema? Ang sagot ay binubuo na ngayon ng ICC. May panalo pero may kakulangan ng pananagutan. Nakakapanalo sa halalan, oo, pero hindi ibig sabihin nito ay ligtas na sa batas. Ang eleksyon ay hindi shield, hindi armor. Ito ay papel, samantalang ang ICC ay kapangyarihang magdadala ng mga senador, hindi sa Senado, kundi sa sakdalang hukuman. Ang giyera ay hindi Duterte versus Marcos kaibigan, kundi si Conte ang nagsabi, this is not a Duterte versus Marcos war, it's people versus Duterte. At sa giyerang ito, hindi bala ang puhunan, kundi ebidensya. Hindi propaganda kundi testimonya, hindi kasikatan kundi katotohanan. Kaya ano ngayon ang mangyayari? Habang ang masa ay abala sa drama ng politika at sa kasiyahan ng eleksyon, sa ilalim ng mesa may lumalagta. Nasa dahig may mga pangalan ng sinusulat sa papel ng waran. At ang tanong ay hindi na sila ba'y huhulihin, kundi kailan. Hindi masamang magsaya, pero dapat tandaan, habang ikaw ay masaya, ang batas ay hindi natutulog dahil ang tunay na laban, hindi sa entablado ng halalan na gaganap, kundi sa harap ng isang hukom, kung saan hindi boto, kundi katarungan ang bibilangin. At ang tanong, totoo ba ang mga paratang kay Duterte, Bongo at Bato de la Rosa? Ang batas na ang huhusga. Have mercy, O God. Lucas 12, verses 2-3. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag, kaya ang anumang sinabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay pagsisigawan sa bubungan, habang ang mundo ay nagpapalakpakan sa tagumpay ng ilan, habang ang hustisya sa lupa ay tila dahan-dahan o pinipigilan ng kapangyarihan. Ang ating Panginoon Jesus ay nanatiling hari ng katarungan. Siya ang nagsabing, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 1:14 verse 6. Hindi siya nabibili ng boto, kaibigan. Hindi siya natatakot sa posisyon, kundi siya ang pinakamataas sa lahat. Hindi siya nasisilaw sa pangalan. Ang mundong ito ay kayang itago ang krimen, buray. At sa pagpasok sa ilang mga kaalyado, kung maalala niyo, kahit si Congressman Marcolita, yun ang sabi niya sa pangangampan niya na kailangang ipasok sila upang di matuloy daw ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So, ano sa palagay ninyo? Sa pagpasok nito, di na ba talaga uusad ang reklamo laban sa Vice Presidente? Ang sinasabing epekto ng resulta nitong 2025 midterm elections sa impeachment ni VP Duterte. May tuturing na protest vote ang nangyari sa nakikitang resulta ng halalan ngayon. Ang pangunguna ni Senator Bongo at Bam Aquino sa bilangan ay maaaring nangangahulugan na marami sa mga botante ang hindi nagbigay ng kanilang suporta sa alyansa ng administrasyon. Posibleng maging mahirap na makuha ang kinakailangang boto para tuluyang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ng eksperto na ang 12 pasok sa senatorial race, marami rito ang hindi kaalyado ng administrasyon, kaya may posibilidad na mas mahirap isakatuparan ang impeachment kay Vice President Duterte.
I believe this is a protest vote. And kung makikita nyo sa Senate, no, yung mga nanalo, hindi maaasahan ni BBM yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lacson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan. And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging senator judge. So sa tingin ko, mahihirapang kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Vice President Duterte, ligtas na nga ba sa impeachment? Pero paano kung may isang kasong hindi maikutan? Mukhang kampante na si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Pero teka, bakit parang hindi siya mapakali tuwing nababanggit ang ICC? Simula pa lang ito, pero huwag kang bibitaw dahil habang iniisip ng marami na tapos na ang laban ni VP Sara sa Kongreso, may isa pang laban na hindi basta-basta. Isa na hindi niya kayang diktahan. Isa na kahit lahat ng senador ay bumoto ng acquit ay hindi niya kayang lusutan. Pero bago natin talakayin, iyan, isipin mo muna ito. Bakit tila ang lakas ng loob ni VP Sara ngayon kahit pa nakabimbing na ang impeachment trial? Impeachment trial, parang isang form ng political theater. Sa Davao City, matapos bumoto para sa 2025 elections, diretsahan ang sagot ni VP Sara. Kahit anong mangyari, guilty or acquittal, handa ako. Ibig sabihin ba nito, may kumpiyansa siyang kakampi ang Senado? Maaring oo. Ayon sa ilang analyst, ang resulta ng 2025 senatorial race ay pabor sa kanya, pero hindi lang basta boto ng taong bayan ang laman ng balota, kundi sino ang mga susunod na magpapasya sa kapalaran niya. Kaya nga raw, mas mahirapan siya makonvict kasi sa dami ng kaalyado niya ngayon sa Senado, halos imposible nang makabuo ng 2/3 vote para maalis siya sa pwesto. Kaya ba, kalma siya? Dahil kaya ng connections? Maaring ganun nga, pero may isang pangalang hindi niya nabanggit, ang ICC. Kasi ang Senado, kaya niyang harapin. Pero ang International Criminal Court, that's a different arena altogether. ICC, isang laban na hindi pwedeng takbuhan. Well, ang pagharap sa korte hindi man nangangahulugan na may kasalanan na. Ang mga sinampahan ng kaso hindi nangangahulugan na may kasalanan na dahil sa prinsipyo sa hustisya na mananatiling inosente hanggang mapatunayan beyond reasonable doubt. Pero ito ay isang pagkakataon na mapatunayan nila na inosente sila. Pero kung ang may kasalanan ay mapapatunayan pa rin nilang walang kasalanan dito sa korte, hukuman sa lupa. Tandaan natin, Hebreo 9:27, tapos sa kamatayan, haharap tayo ng hukom. Yun ang tinatawag na particular judgment. Kahit ano ang posisyon natin sa mundong ito, bawat isa sa atin, malaki man ang posisyon, malaki ang ating panunugutan, haharap tayo sa hukuman. Kaya ang pagkakataon ay habang buhay pa tayo. Habang buhay pa ang tao, no? Dahil naalala nyo yung magawa ng isang oring yung kulon, no? Kulon ang sa Cebuano, gawa sa putik. Nang pinoform yan, basta basa, ma-form talaga. Pero pag titigas na yan, final na yan. Ganon din ang tao pag mamatay na. Final, haharap sa hukuman. Pwede man na malulusutan ang anong mga kasalanan sa mundong ito. Sa korte, sa kahit saang korte, dahil ang realidad, diba, napansin ninyo, na mas marami pang abogado sa mga mamayaman kaysa kanilang kasalukuyang hinaharap na kasalanan. Si Pastor Apollo Kibuloy pala, nag-request sa Kumilik na
ano daw, magpa-recount. Di matanggap ni Pastor Apollo Kibuloy ang pangyayari. No? Naniniwala talaga siya na may nangyaring daya. Kaya tingnan natin kung gagana ba ang request ni Pastor Apollo Kibuloy. Tatalakayin natin yan sa susunod. At may flash report, ito. Bad news ito kay Dilima, pero si Dilima haharap talaga sa korte. Bakit bad news, mga kapatid? Una, may inilabas ngayon sa Court of Appeals na pinawalang bisa ang naunang pag-dismiss sa kaniyang kaso. Sandali na, pasok muna ako. Okay. Habang di pa na-accept, basa muna tayo sa mga pumasok na nag-comment. Okay. Ito, si Nin Unatuko, Bro Windel, kumusta yung party list natin kay Doc? Di nakapasok. Di nakapasok. Mga 79,000 yung nakuha ba? Buhay party list, di nakapasok. You are what you think. Si Kibuloy gusto magsenado. Baka naman gusto na din magpresidente. Di nyo ba narinig yung sabi ni Kibuloy na kung siya ang magiging presidente, gawin niyang 5 pesos ang kilo daw ng bigas. Sabi yan ni Kibuloy, pag siya daw ang magiging presidente, una, di ba, sabi niya, yung lahat na pera ilagay sa kanyang kamay. At delikado, mawala sila si Bato at si Bungo dahil sabi niya, i-abolish niya ang Senado. I-abolish daw niya ang Kongreso. Lahat ng pera ay ibigay sa kanyang kamay. Gawin daw niyang superpower ang Pilipinas. Kasi, Pastor Apollo Kibuloy yan. Sandali muna Sandali muna. Okay. Di pa pala nagsimula ang punto por punto sa pagkakataong ito. Si MG Tumang, good evening. Si Mary Matano, hello, good evening. Ilagay ninyo ang address ninyo kung saan kayo nagsubaybay. Imagine, so maniwala talaga si Pastor Apollo Kibuloy na papasok siya dahil nag-request siya na manual counting. Manual counting. Di niya tanggap ang resulta sa halalan. Yung ibang mga senador, si Bong Revilla, na naglabas na ng pahayag. Pero iba ang kay Pastor Apollo Kibuloy. At yun, sabi niya, kung siya ang mapresidente, tatanggalin niya ang Senado. Tatanggalin daw niya ang Kongreso. Lahat ng pera, ilagay sa kanyang kamay. Gawin daw niyang superpower ang Pilipinas. Si Solidong Katoliko, Bro Wendell, totoo ba yung sinabi daw ni BP Sara na na-dismiss na daw ang kaso ni PRRD at makakauwi na daw siya? Una, wala pang naka-schedule na hearing, kapatid. Siguro ang hearing mangyari September.
September. May nangyari na pagbasa na sa kaso sa kanya, pero ang hearing, inaabangan pa yon. At pangalawa, may sinabi si Attorney Conde na may warrant of arrest daw na nag-aabang kay Senador Bato, at malaking posibilidad na yun din ang kay Senador Bungo. Kaya nga tinatalakay sa ibang mga media, no? Sandali, asan ba? Ito, oh. Conti. Sabi niya, sige, magbunyi kayo. Sige, mag-celebrate kayo. Sige, magpakasaya kayo. Sige, mag-party-party kayo. Kasi malapit na malabas ang arrest warrant nyo. At sabi ni Cristina Conti, malapit na gumawa kayo ng history kung saan kayong tatlo ni Duterte will be the first. First what? The first Filipino to be detained and to stand trial at ICC and to be accused of crime against humanity. And later, President Duterte will be the first. Philippine history record. The first mayor to serve from the prison facility of the ICC. Ayan. Abangan natin kung talagang lalabas ba yan, mga kapatid. No? So, yun ang sabi ni Attorney Conde. So, kung sinabi ni Attorney Conde na magiging history, paano magiging totoo yung sinabi na nabasura na ang kaso? Kung sinabi niyang makasaysayan ang pangyayari. No. Sabi ni Josephine Maloyo, ganyan ang mga politiko. Magaling lapitan, pero mahirap hanapin. Good evening po, Brad Windel from Rizal. So, yan. Inihintay muna natin ang punto por punto, mga kapatid, na magsimula sa pagkakataong ito. May talakayan sila si Bro Jando pala. Okay. So, sandali si Mrs. Ronnie Reyes, it's because we have the first bangag president, makasaysayan. So, yun ang mga welta naman ng mga DDS, yung bangag na presidente. Pero sa tandem nila ni BP Sara at ni Bongbong Marcos, ang tanong, di ba kayo nagbuto kay Bongbong? Kung binoto ninyo si Bongbong, at kung totoo talaga yung akusasyon, si Kibuloy ang nagpahayag dyan, naalala nyo si Kibuloy, yung unang labas niya, nang nagtago siya, unang labas niya, sabi niya sa official na pahayag, Pangulong Bongbong Marcos, totoo ba na dyan sa Malacanang nagsisinghot kayo? Si Kibuloy, sabi ni Kibuloy yan, totoo ba? Pero kung totoo yan, sino ang masisi na naglagay ng presidenteng sinabi niyong bangag, di ba? Okay. So, si Arthur Rodis, good evening, Bro Windel, I enjoy watching you. Okay. Tinatalakay natin ito, mga kapatid, yung SEO, may kaugnayan sa politika. Napansin niyo, kahit nga ibang sikta, tinatalakay nila, Kibuloy nga, tumakbo pa sa pagkasenado at di niya nagustuhan ng
sa Senado. Hindi niya nagustuhan ang resulta dahil nag-request ng manual counting daw si Kibuloy. Manual counting. Duda siya sa resulta sa halalan. No? Si Kibuloy. At nauna yung sinabi ni Kibuloy na maliban na gusto niyang magsenador, gusto din niya na maging presidente. Dahil naunang sinabi niya, kung siya umano ang magiging presidente, sabi niya, una, kung siya ay magiging presidente, anong reaksyon niya? Sabi niya ni Kibuloy, tatanggalin niya ang Senado, tatanggalin niya ang Kongreso. Una niyang gawin. Pangalawa, anong pangalawa? Lahat na pira daw, ilagay sa kanyang kamay at gawin niyang superpower ang Pilipinas. Kasi, ano, sa palagay ninyo? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.